wala po dito sa sabong ng palitan ng liderato na naman. Bakit? Ayon dito kay Senator Erwin Tulfo, may nakausap na sila. Mga kababayan, dalawa daw di umano ang lilipat galing sa majority para ikudita itong si Alan Peter Cayetano. At ang dalawa na yan ay two disgusted senators, mga kababayan. Pero ang tanong, sino-sino kaya yung mga yan? Kasi may clue dito na sinambit itong si Erwin Tulfo. Ito po yung balita, mga kababayan ng One News. Two senators from the majority bloc who look disgusted with the turmoil bedeviling the Senate may be persuaded to jump the fence and force another leadership change. According to Senator Erwin Tulfo, two of them, probably after what happened, were a bit disgusted and couldn't believe what's transpiring. Probably we can talk to these two over the weekend, mga kababayan. Yun ang sinabi niya. Tapos, eto daw, mga kababayan, ay not pro Duterte. Yang dalawa na yan. So ngayon, tingnan natin. Sino ba yung mga hindi pro Duterte dito? Yung hindi masyadong halata. Di ba? Yung hindi masyadong halata. So 13 sila ngayon. Siyempre, ex na yan si Bato, mga kababayan. Lagyan natin ng lagyan natin ng marking. Maganda to, maganda to. Lagyan natin ng mark. Etong si Bato, ex na yan. Diba? Ex na yan. So ngayon, mga kababayan, sino pa ba? Process of elimination tayo, ha. Sino yung mga tinatawag dito na pro Duterte? So, by process of elimination, si Amy, pro Duterte yan. Okay, ex na natin yan. Robin, kahit na, sabi niya, mga kababayan, kahit na siya daw po ay sunugin, talagang mag-aangamoy Duterte siya, ex na natin yan. Okay, wait lang. Sino pa? Si Marcoleta, ex na natin yan, mga kababayan. Si Bongo, ex na rin natin yan si Bongo. Okay, ex na natin yan. Joel Villanueva, kayo ba? Payag kayo? Ex na natin si Joel Villanueva. Ano tayo? Process of elimination, mga kababayan. Kung sino ba yung matitira. Kasi ang clue dito, dalawa daw. Kasi itong si Loren, sureball na ako dito nung nakausap ito ni Mig Subiri. Wait. Sureball na ako dyan eh. Matagal ko na rin pating sinasabi yan. Nag-aantay lang yan ng isa. Okay? Kaya lang, wala pa po, mga kababayan, na, kumbaga, kapartner niya nalilipat muli sa kabila. 'Di ba? So, dahil sa process of elimination, na pro Duterte, si Jinggoy. 'Di ba? Pro Duterte yan. Sara yan eh. Ayaw niyan sa impeachment. Okay. Mga kababayan, Joel Villanueva, mananatili daw siya sa majority. Nagpahayag siya kahapon. Sabi niya ganon. So ngayon na natitira na lang yung apat ulit. 'Di ba? Yung apat, si Pia. Si Pia, ano to, mga kababayan? Malamang to kay Alan to. Kapatid eh. 'Di ba? Yung dalawang Camille, yung dalawang Bilyar, mga kababayan, pwede. Pwede. Kaya lang, masyadong tahimik to eh. 'Di ba? Masyadong tahimik. Hindi ko malaman kasi to package to sila eh. Package to sila. So ngayon, ang lagi nawawala talaga, mga kababayan, by process of elimination, ex ko na yan, dalawang Bilyar. Tapos ang laging nawawala ay itong si Chis Escudero. Laging nawawala. So palagay ko, si Chis Escudero, mga kababayan, yung tapos si Loren Legarda. 'Di ba? Parehas pa rin nung iniisip natin dati na ito talaga yung lilipat. 'Di ba? Kasi nagbabadya na eh. Lagi natin nakikita hindi sumasama sa majority si Chis Escudero. Ngayon, sabi nung iba, "Hoy, wag niyo nang samahan ng bulok ang minority." Tandaan po natin, number games ang labanan sa Senado. Okay lang lumipat yung mga yan. As long as wag lang po na magiging Senate President ulit si Chis. Ako ay papayag.
Sabi naman ni Chuck Koski, baka daw si Pia susunod kay Lito Lapid. Pero, wala naman silang relasyon ni Lito Lapid eh. 'Di ba? Wala naman silang relasyon eh. Nanliligaw lang si Lito Lapid kay Pia. At saka parang biruan lang nila yon. 'Di ba? Oh, syempre doon pa rin siya sa kapatid niya. Pero sa bagay, may tama din kayo. Dahil dati si Pia, kinalaban niya rin yung kapatid niya. Nandito si Pia, nasa kabila yung kapatid niya, pwede rin. Pero ang mas malapit sa akin, mga kababayan, na pag sinabing hindi pro Duterte, kasi natatandaan ko itong si Chis Escudero, bago pa madawit yung pangalan niya sa flood control, guys. 'Di ba? Bago pa, way back then, bago pa madawit yung pangalan niya, talagang ano to eh, may mga pahayag to na mabibigat laban kay BP Sara Duterte. Mabibigat talaga tungkol sa impeachment ni BP Sara Duterte. Iba yung mga binibitawan ni Chis dati. So, dahil nga doon sa mga pag-alis-alis niya, lagi siyang wala, hindi siya mapakinabangan nung tawag dito, hindi siya mapakinabangan ng majority, palagay ko talagang si Chis. And ako ay naniniwala, mga kababayan, na nasa plano rin nila Tito Soto ng minority na si Chis Escudero ay paalisin doon sa Bulwagan. Mga kababayan, palagay ko nakausap muna nila ito. 'Di ba? Dahil kung hindi, mga kababayan, hindi po makakapag roll or makakapag-call ng quorum etong si Tito Soto. So palagay ko kinausap nila yan. 'Di ba? Dahil magulo na talaga ang Senado eh. Wala na talagang nagiging maayos na usapan. Biruin mo in 2 weeks. Mula nang naupo si Alan Peter Cayetano. Mga kababayan, wala po silang nabuong bill. Wala silang naipasa na batas. 'Di ba? Walang nagawa itong mga ito, puro away, bakbakan, putukan, 'di ba, tirahan. Ang inuuna nila, mga kababayan, pabor doon sa mga Duterte, pabor doon sa mga kakampi ng mga Duterte, pabor para kay BP Sara. Ganun ang nangyayari. Tingnan niyo po ang records. Nandyan naman yan eh. Wala po silang nagawang bill sa loob ng 2 linggo. First time in the Senate history. 'Di ba, Ma'am Gina? Nung naupo po itong si Alan Peter Cayetano. So, kayo, mga kababayan, ito ay sa aking palagay, no? Ito ay sa aking palagay. Pero, syempre, meron naman po kayong sariling kaisipan. Okay, tatanggapin natin, sino ba sa inyo ang dalawa na sinasabi na hindi po pro Duterte? Or sino? Sabihin na lang natin, sino kaya yung posible na lumipat doon sa kabila? Ako, given na yan si Loren eh. 'Di ba? Isa na lang talaga yung idadagdag nyo dyan. Pero bahala kayo, guys. Andiyan ang comment section. Please comment down below. Oh. Sabi ni Chuck Koski, delaying tactic sa impeachment at walang nagawa pero tuloy-tuloy ang sweldo ng mga lintik na majority. Correct. 'Di ba? Sabi ni George Guevara, Loren Cheese. Si Loren. Yap, isa si Loren talaga. Lagi kong ine-emphasize yan. 'Di ba? Lagi kong ine-emphasize rather. Oh, Loren and Cheese Whiz, Pinky MA. Okay lang na walang lumipat. Bakit kamo? Makukulong naman lahat yan. Pero iba pa rin, mga kababayan, yung meron kang at least 13. 'Di ba? Lalong-lalo na pagdating po sa pag-file ng mga bill. 'Di ba, Ma'am Lilian? Oh, okay lang na walang lumipat. Okay, sige. Loren and Cheese Whiz, sino pa? Oo. Si Cheese na nanahimik, mag-ingat dyan, isa pang traidor. Okay, tama yon, maging vigilant. Pero kung lilipat, mga kababayan, as long as walang hinihiling na kapalit, why not? 'Di ba? Loren at Cheese. Loren at Cheese. Takot makulong, baka iwan siya ni Hart.
Meron naman nagawang bill, GP, yung waling-waling. Dati pa yan, guys, eh. Di ba? Dati pa yan yung waling-waling na gagawin nilang tawag dito. Diyos mio. Napaka, naman nung gumawa ng mga bill ng mga yan. Loren Legarda at Cheese Escudero ang naamoy ko, sabi ni Gabriel Rivero. Cheese at Loren, sabi ni Cecilio Bagos. Baka drama lang ni Loren na lilipat. Hindi. Masama talaga ang loob niyan kay kay Alan Peter Cayetano. Kasi pinangako sa kanya yung Senate presidency. Alam niyo ba matagal na si Loren Legarda sa Senado at yan ang hindi niya makuha-kuha. Kauna-unahang Senate President na babae sa history ng Pilipinas. 'Di ba? Yun na sana yung pagkakataon niya. Pero naisahan siya. Posible si Lito Lapid at Loren. Hindi po, si Lito Lapid ay nasa minority na po siya. So hindi na siya lilipat, 'di ba? GP, anong masasabi mo kay John Beat? Bakit nagalok kay Jingay na arestohin o susuko? Nauna naman ang presscon. Pakialam ko diyan. Ayaw ko talaga diyan, mga kababayan. Bayaan ko na yung iba mag-content diyan. London Charlie, okay basta walang kapalit, tama. Dapat mapalitan ng SP Cayetano, nagiging basura ang Senado dahil sa kanilang mga DDS. Yan nga po mga kababayan eh. 'Di ba? Kaya nagpahayag na po na naman muli ang mga senador na talagang ipipilit na nila. 'Di ba? Talagang may mga usapan na ngayong linggo, mga kababayan, na talagang ipapolish na nila ang usapan, no? Ng paglipat ng dalawang ito. Again, sure ako si Loren. Pero kay Cheese, yung isa pwede niyong palitan. Pwede kasing mga kababayan, pwedeng si Mark Villar, pwedeng si Pia. 'Di ba? Yung mga yan. Kasi yung mga DDS na rabid, Marcoleta, Robin, Amy, Bongo, wala yan, hindi yan lilipat. For sure. Oh. Kung lilipat si Cheese at okay lang po at harapin niya ang kaso niya. Yun naman sa akin eh. 'Di ba mga kababayan? Harapin pa rin niya yung kaso niya. Huwag lang manghingi ng kapalit. Kung wala naman siyang itinatago, wala siyang kasalanan eh. Wala namang problema yun eh. Ipapa-aresto daw ni Marcoleta ang mga senador na mag-walk out. Well, in fact, may karapatan sila. Kinontent ko na yan kahapon, Kabsat Plabilin Sabiano. No? May karapatan sila na gawin yon. Pero mga kababayan, ang inahanap ko kung meron bang precedents na pwedeng magsarado din ng pintuan ang mga senador para hindi po sila mapilitan, no, na arestuhin ng mga sergeant at arms para pabalikin doon sa tawag dito sa hall, 'di ba? Oh, doon sa bulwagan. Huwag mong i-content yung Mr. Presko na yan, Mr. Plema John Vic. Oo, ayaw ko nga eh. Wala talaga magagawang bilyan si 10K. Ang aim niya kasi mailusot ang impeachment ni Sara Magna. Maraming nakapansin. Wala po talagang naipasa. 2 weeks simula nung nahawakan niya, puro na lang gulo ang nangyari sa Senado. Oo. Loren, sure na yan, lilipat yan. Kita na niya, binudol siya. Rayan. Magandang tanghali at sila ay dapat mag-isip muna bago isubo ang kakainin nila kung masarap ba o hindi. Ang kakainin nila na galing sa mga tao ang pinangbili nila. Tama, Ma'am LB Somera. May mga vested interest kasi, mga nasa majority. Lahat nga sila mga kababayan eh. Kaya nga tinawag na majority sa kanila makukulong. 'Di ba? Sabi ng majority, kung kaya napilitan si Senator Soto, hindi marunong mag-alaga sa kapwa senador. Which hindi ito totoo. Ngayon si Boy 10K, napakagulo, away-away at napakaraming nag-walk out. Oh. Si Mark Villar, idol, GP, dating panig sa Marcos admin. Pwede din, pwede rin. Pwede rin si Mark Villar. Okay? So,
mga kababayan, ang ano ko talaga doon, sige, alisin natin yung X dito kay Mark Villar. Well, eto kasi ang nakikita ko, either Mark Villar or Cheese Escudero. Given na itong si Loren eh. So, medyo pinipili ko Mark Villar at kay Cheese. Kaya lang mas mataas yung percentage ko kay Cheese. Laging nawawala. Talagang hindi po siya sumasama sa mga meetings ng majority. 'Di ba? Yun lang yun eh. Oh, si Mark, tahimik lang. Hudas at walang iyayang majority. Gandang tanghali, Sir Tony. Baka mabigla kayong maging 16 ang boto against Sara. Bakit? Kasi magiging BP si Cayetano pag naalis si Sara. Tahimik ang Villars dahil daming kaso insider trading, no bill din. Joel at Cayetano nagpapanggap lang na anak ng Diyos pero kampo ni Satanas, piling mabuti pero hindi pero ang ginagawa kasamaan at walang awa sa bayan. Okay? So ayan mga ka-GP Natics. 'Di ba sana nga po matuloy ang palitan ng liderato this coming Monday. Kasi masyado ng masyado ng gasgas ang lalamunan ko. Masyado ng gasgas mga kababayan. Yung palagi na lang ganito. Gusto ko naman ng pagbabago. May magawa naman sa Senado. Yung tipong tahimik naman kahit papano, di ba? Yung magtrabaho naman sila para sa bayan, hindi yung magtrabaho para sa bayan. Oh. Trabaho nila para kay Sara eh. Sabi ni Frank Drilon, sabi ni Larry Gadon, lahat yan para kay Sara Duterte kasi kaya nila binubuo yung majority na yan at pabutuin pa rin yung mga makukulong na senador para kung sakali may mga ilalabas na mga dokumento katulad po ng mga bank records, sila ang pipigil. 'Di ba? Wala nang delikadesa basta may save si Sara. Ganun lang ang gagawin ng mga yan. Pipigilan nila, boboto sila not to favor na ilabas ang mga bank records ni VP Sara Duterte. Tapos. GP 90 days suspend daw pag may kaso plunder. Totoo, mga kababayan. Kasi may president na dati si Jinggoy Estrada na may kaso siyang plunder at ito po ay in-apply ng Senado sa kanya. Nag-complied sila. Okay? So, pwede rin mangyari yan kung susundin ng kasalukuyang Senate President. Kasi, mga kababayan, nasa kanila pa rin ang liberty eh. 'Di ba? Kung pinapasuspindi ng Sandigan Bayan, pero hindi naman, ayaw naman i-comply ng Senate, wala rin magagawa. Kagaya po nung nangyari dati, kay Conchita Carpio Morales. Dismiss itong si Joel Villanueva pero hindi sila nag-comply. Biruin mo, ombudsman na yun pero hindi po sila nag-comply hinggil kay Joel Villanueva. So depende. Kung kakampi nilang nakaupo, pwede nilang tanggihan. Kasi ngayon nga napapansin ko, mayabang talaga tong si Alan Peter Cayetano. Si Mau Aplasca, suspended for 6 months. 'Di ba? Pero hindi pa rin ini-enforce ni Alan Peter Cayetano yung suspension ni Mau Aplasca. Alam nyo nangyayari? Maraming nakakapansin na di umano na parang nagtatrabaho pa rin si Mau Aplasca ngayon sa Senado. May final guess either Mark Villar, Cheese, or Loren. Sabi ni Tchaikovsky. Okay. Parehas tayo, 'di ba? Si Lord ang magtatakda kung ano ang kahinatnan ng minority, ang mataas ibababa, ang mababa itataas. Sige na, ilipat na para sila naman na mag-walk out. Pwede. Okay? So ayan mga kababayan, kita-kits tayo ulit mamaya at isang mapagpalang hapon po muli sa inyong lahat. Bye-bye. Masyadong puyat ko sa panonood sa Senator Hearing kaso walang nangyayari at talagang makapal itong si Cayetano, ayaw mag-resign. Pare-parehas tayo. Alam nyo ba guys, dyan na din nasira yung boses ko sa totoo lang. Gusto ko na talaga mapalitan na to si Cayetano para naman mga kababayan, sulit naman. Di ba?
matuwa naman tayong mga Pilipino kapag nakikita ko to si Alan Peter Cayetano. Nalulungkot, nagugusot yung mukha ko eh. Oh. Bye guys!